Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Isa na namang insidente ng karahasan laban sa motorcycle taxi rider. Sa pagkakataong ito, ginulpi ng mga lasing sa Marikina City. Tanong ng samahan ng MC Taxi Riders, nasaan ba kasi ang mga pulis? Kung nandyan kayo sana sa kalsada at nakikita kayo ng mga kawatan, Yun. Oh. mangingimi sigurong gumawa ng kademonyo niya mga yan eh. Suspect sa pagpatay sa vlogger na supporter umano ng Marcos administration, tukoy na ng mga pulis. Sindikato, posibleng nasa likod daw ng pamamaril. Philippine Navy personnel sugatan matapos silang pagpapaluin ng mga Chinese sa Ayungin Shoal. Sagot naman ng China, mga Pilipino ang nagsimula ng gulo. Bago ang napipintong pagharap ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamaya, depensa nagsumite ng karagdagang mga ebidensya. At isang linggo bago ang inaabangang todo primetime serye na Someone Someday, mga bidang sina Catherine Bernardo at James Reid napa-throwback sa nakaraan nilang mga love life. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, pagkikita. Nagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang dalawang lalaki na nanggulpi sa isang motorcycle taxi rider sa Marikina. Sa pulpa sa video ang pananakit sa biktima na napagtripan lang daw ng mga lasing na suspect. Magbabalita si Brian Castillo. Mag-aalas 11 ng gabi noong Sabado sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. Nakaupo pa ang motorcycle taxi rider na ito ng harangan at pagsusuntukin ng lalaking naka-t-shirt na orange. Sandali itong nahinto nang may umawat. Pero maya-maya, naghamon ang nakasandong lalaki. Sabay pinagtulungan na nila nang naunang nanapak ang rider. Tama sa mukha, leeg at batok ang tinamo ng biktima. Ayon sa Marikina Police, nakursunadahan ng dalawang lasing na lalaki ang rider na may pasahero pa noon. Ang babaeng pilit umaawat sa kanila. Nasa kalagitnaan na sila ay biglang kinat sila ng ating suspect at sinabihan nga nagsigaw na aray mo. Kaya po doon biglang napahinto po sila doon sa mismong gitna na ng kalsada. At yun nga po nagsisigaw yung suspect ng mga salitang accordingly, hindi daw magandang mga salita dito sa ating biktima. Arestado na ang mga sospek matapos makuha ng litrato ng babaeng pasahero ang plate number ng mga sospek. Mahaharap sila sa reklamong physical injury at malicious mischief. Isa lamang ito sa sunod-sunod ng insidente ng krimen laban sa mga rider. Bagay na ikinagalit ng MC Taxi Community. Sa panayam sa Ride Radio, sinabi ni Chairman Romeo Maglunsod na ito ang dahilan kaya may ilang rider ang namimili na ng kanilang booking ngayon. Ang tanging nakikita nilang solusyon para masawata ang krimen, police visibility at hindi lang basta pagtawag sa 911 emergency hotline. Paano mo magagawa yun? Hinold up ka nga, kinuha yung motor mo, sinaksa ka na, yung cellphone mo wala. Yun pa ba ang uunahin mo? Kung nandyan kayo sana sa kalsada at nakikita kayo ng mga kawatan, Yun. Oh. mangingimi sigurong gumawa ng kademonyo niya mga yan eh. Kapatid, para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Muling ipinatupad ng LTFRB ang fixed pick-up fare para sa mga TNVS kasabay ng panibagong oil price hike. Magkano naman kaya ang dapat bayaran dito ng mga pasahero? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Bayad na ang TNVS driver kahit papunta pa lang sa pick-up point ng pasahero. Kaya gusto ng LTFRB, fixed pick-up fare ulit.
Sa iniutos na fixed pickup fare ng LTFRB, 24 pesos ang singil para sa mga hatchback at subcompact, 26 pesos para sa mga sedan, 29 pesos para sa mga AUV at SUV, at 58 pesos para sa mga premium TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, bagamat prioridad ang kapakanan ng mga commuter, sagot din ito sa mga hinaing ng mga mismong tsuper. Ikinatuwa ito ng mga TNVS drivers dahil mababawasan ng kanilang pagkalugi habang papunta pa lamang sa pick-up point ng bawat booking. Very much welcome itong sinasabi na LTFRB. Ito yung solusyon doon sa mga mababang pamasahe ng TNVS dahil nga nauuwi sa pagkalugi yung mga drivers. Ayon pa sa LTFRB, direktang mapupunta sa mga TNVS driver ang buong halaga ng pick-up fare. Ang kailangan nilang gawin, i-update ng mga transport network company ang kanilang mga app upang maisama ang bagong singil. Sana maayos po ito at may paliwanag din sa mga mananakay kung bakit kailangan ng pick-up fare. Mga kapatid, Mobile Journey Vantaringi po hatid ang muka ng balita. Makakatanggap ng isang beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,2 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Gayon din ang 1,2 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Ito ang naging announcement ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa panibagong ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program. Kabilang sa mabibigyan ng ayuda ang 3.5 million families na mga benepisyaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program. Kasama rin nga ang 2.5 million poor at near poor households. Base naman po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pati na rin ang 1.5 million households, partikular ang mga manggagawa at kanilang pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System o SSS. Pagtitiyak naman ng DSWD na inatasang manguna sa distribusyon, hindi hahayaang makialam dito ang mga politiko. Pero paano nga ba ang magiging siste sa distribusyon? Para ipaliwanag po sa atin, kasama natin DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang tanghali po, Sec. Thank you for making time. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Opo, Sec, mas ipaintindi po natin ito sa ating mga kababayan. Unahin ko na po itong pinaka-basic. Para sa kaalaman po ng ating mga manonood, ano po ba itong Uplift Assistance Program at bakit ito po ay inilunsad ng pamahalaan sa panahong ito? Cheryl, napakagandang tanong yan. Kung matatandaan nyo, ang sinabi ng ating Pangulo, sisiguraduhin niya na during this energy emergency situation, napoprotektahan natin ang pinaka-vulnerable nating mga kababayan. At ito ay ang part 2 na nitong programa na to. Ang part 1, kung matandaan nyo, nagbigay tayo ng cash relief assistance sa mahigit 1.8 million na mga tsuper at drivers at bikers na nung kasagsagan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang ginastos ng gobyerno doon, 9 billion pesos. Ngayon naman, nag-pivot tayo kasi alam natin na may kaguluhan pa rin sa gitnang silangan at tataas ang presyo, tumataas na naman ang presyo ng crudo, ng petrolyo, at pag tumaas ang presyo ng petrolyo, alam natin na tataas din ang presyo ng bilihin. At kung tumataas ang presyo ng bilihin, ang nangyayari, Cheryl, nababawasan yung kapasidad ng ating mga pamilya makabilip ng pangunahin nilang pangangailangan tulad ng pagkain kasi nagdi-diminish yung purchasing power nila. So kung dati-rati piso yung halaga ng pera mo, nakakabili ka ng isang ganito, ngayon na lang 80 centavos na lang ang value nun, kumbaga. So ang gusto ng ating Pangulo, maglunsad nitong programa para maibalik natin yung nawawala sa purchasing power nila para walang pamilya ang magutom. Sa katunayan, Cheryl, 7.5 million na pamilya ang makikinabang dito. At alam niyo, sabi nga ng Akadim, sabi nga ng PIDS, yung think tank ng gobyerno, sabi nga nila,
kapag walang gagawin ng gobyerno, pag hindi natin to ginawa, pag natapos tong energy emergency, 1.5 million na Pilipino ang lulubog sa kahirapan. So sayang naman yung ipinundar natin. Kaya nga ang ginawa ng ating Pangulo, minabuti niya na ngayon pa lang protektahan na natin itong mga kababayan natin. Kanina po nabanggit nyo yung mga makikinabang. Marami rin po kasing nalilito, no, Sec, kung sino ba talaga yung qualified. Isa-isahin natin, Cheryl. Opo, yes, linawin po kung sino-sino yung maaaring makatanggap ng ayuda at ilan po talaga ang target na mabigyan, Sec. Sige, 3 pangkat yan ha. Unang pangkat, Group 1. Ito yung 3.5 million na 4-piece beneficiaries at yung food stamp, yung walang gutom food stamp program beneficiaries natin. Mga mahirap natin na kababayan na may natatanggap na sa gobyerno, kaya isang beses lang sila bibigyan ng 2,000. In fact, Cheryl, paano yun gagawin? Na-credit na sa mga bank account nila kasi may mga ATM naman yan. Okay. So as we speak right now, nagwi-withdraw na sila sa land bank. One time lang yan na 2,000. Baka sasabihin nyo, mahirap na, bakit isang beses lang? Kasi nga, may natatanggap pa naman talaga silang ibang tulong sa gobyerno. Di ba? Regular naman yung pag-cash transfer. 3.5 na milyong pamilya yan, 2,000, isang beses. Ngayon yung pangalawang pangkat, 2.5 million na household o kabahayan kung saan kinuha natin yung listahan mula sa survey, ang talaan ng PSA. Ito yung mga mahihirap natin na kababayan na maaring mahirap pero wala sa 4-piece. Bakit sila wala sa 4-piece? Kasi wala sila mga anak. Hindi sila nag-qualify sa 4-piece. Di ba? Yun ang batayan sa 4-piece. At kasama na rin dyan yung tinatawag nating near poor. Ano ba yung near poor? Yan yung mga kumikita ka pero nasa bingit ka lagi na delikado ka mahulog sa kahirapan ulit. One sickness away from poverty, one death away from poverty, one crisis like this away from poverty. Para madaling intindihin, ang ginawa ng PSA, kung ang poverty threshold is 13,000 pesos ang kinikita para matawag ka mahirap, dagdagan mo ng 25%, around 17,000. Lahat ng kumikita doon sa 13,000 to 17,000 pababa, ipinasok natin dito, kaya 2.5 million sila na kabahayan. Cheryl, ano yan? Nationwide yan, ha? Hindi lang yan sa Maynila. In fact, marami sa kanila na sa mga probinsya. Ngayon, lahat sila makakatanggap ng tigda 2,000 mula July hanggang December, so 12,000 in total pag natapos. Paano naman natin gagawin? May manual na payout tayo, iniimbitahan sila kasi may talaan na, may address yan galing na sa PSA. Survey yan ng PSA, hindi ko nahahanapin yan kasi may pangalan at may address na. At hindi nanggagaling sa mga politiko yung listahan, nanggagaling sa PSA. Ngayon, iimbitahan sila, magma-manual payout tayo ng unang 2,000 at doon mismo, kukunin na rin natin yung GCash account nila para sa mga susunod na buwan, diretso na sa GCash nila o sa ATM nila. Hindi na nila kailangan pumunta sa amin. And last group, 1.5 million na mga kabahayan naman or household na galing sa talaan ng SSS na tinatawag na low-income workers. Ito yung mga kumikita na may monthly salary credit na 20,000 pesos pababa. Ibig sabihin, halos minimum wage na kaangat lang ng konti. Kaya alam natin, kailangan rin sila protektahan. 1.5 million yan, makakatanggap ng tigda 2,000 at within the week, naka-credit na rin sa kanilang mga ATM na ginagamit ng SSS pangbigay ng kanilang mga benepisyo. Ayun, klaro So, na. Cheryl, Napakalinaw, pinakamadaling Sec. salita, 7.5 million na pamilya ang mapoprotektahan. Yan ang direksyon ng ating Pangulo. Malaki to kasi, Cheryl, napakaraming sektor na mako-cover mula sa near poor, low income, pati na rin sa poor. Para hindi naman sabihin na lagi na lang yung mahihirap na paano na yung mga near poor at yung mga nagbabayad naman ng buwis pero hirap pa rin. Kasama sila dito. Okay. 7.5. Klaro yan, ha? One time lang ang 2K doon sa mga nasa 4-piece, pero doon sa households na near poor, 17,000 at 13,000 to 17,000K a month ang kinikita at kasama rin yung low income. Ayan po. Na 20,000 yon, 20,000 pababa. Okay. Tapos at least po yung transparency ay malinaw dito, Sec. Kasi isa po yung concern ng publiko, yung transparency. Paano daw sinisiguro ng DSWD na talaga magiging patas yung pamamahagi at hindi ito magagamit sa, ayun na nga, pamumulitika, lalo na ngayong papalapit na ang election season.
Malapit na ba, Cheryl? Matagal pa, 2 years pa yon. Pero Cheryl, ang sa amin naman, kinuha na natin sa PSA, hindi na at SSS. Hindi na tayo umasa sa mga iba't ibang mga public servant para wala namang bahid ng kahit na anong kulay. Sek, hindi nyo po maiaalis, baka may aalma dyan, ano? Kung sakali man na yung mga nabanggit natin, kung sino yung mga qualified, and they consider themselves, wait, sandali lang, pasok ako, bakit wala ako sa listahan? Magkaroon na, baka may nakalimutan sa record, so hindi na isama. Paano po, ano ang pwedeng gawin? Saan sila dapat lumapit? Ako kasi, Cheryl, mataas, wala akong access, kumbaga closed-ended yung listahan para nga walang masabi na may mga nakikialam. Para simple lang ang naging usapan, mataas ang confidence level ko sa trabaho ng PSA. Sila makakasagot dyan kasi sila ang nagpa-survey. Yan yung community-based monitoring system na pinatakbo nila noong 2024. Admittedly, Cheryl, maaring nagkaroon ng konting pagbabago kasi remember, kung 2024 yan, 2026 na ngayon, at ano-ano yung mga pwedeng mangyari. Una, baka lumipat na ng bahay. So yung address doon sa survey, luma. Pangalawa, maaring gumanda yung buhay. Pero so doon, mas tutulungan kami ng mga local government units sa lain pa. Kasi ang iniiwasan natin doon yung noon mahirap, pero malay mo, Cheryl, naging maganda yung buhay in the past 1 year. May iilan tayong umangat. Siyempre, hindi na natin ipapasok yun. Pero Cheryl, yung mga nawawala, ako mataas ang kumpiyansa ko na sana malinis yung listahan ng PSA at siguro sila mas makakasagot more than ako dahil dito nga, kami lang nagpe-pay out, kami nag-i-implement, pero sa paggawa ng listahan, PSA ang gumawa nun. So, ang mas sinasabi po ba natin, Sec, kung sakali ngang may ganitong sitwasyon, ay sa PSA po sila aapila? Yes, I think that's the best option kasi hindi kami pwede makialam dun sa listahan dahil close-ended yung listahan. Kumbaga, nung hiningi namin, amin na ang talaan na mahirap o near poor, ibinigay na lang sa amin yun, dekahon na. Hindi ito yung tipong kami pa maghahanap sa kanila. Yun ang kakaiba dito sa programa na to. Okay. Bukod po sa uplift assistance, Sec, mayroon pa po bang ibang programa ang DSWD para sa mga pamilyang patuloy nga po na naapektuhan ng mataas na presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin? Well, alam mo, Cheryl, itong programa na to targeted. Tulad ng sinabi ko, hindi siya shotgun. Hindi naman lahat binigyan. Kundi yung mga sinabi lang ng PSA na nasa near poor, at poor, o low income. Malaki naman, 7.5 million na kabahayan. Pero more than that, hindi naman titigil yung iba nating programa. Yung assistance to individuals in crisis situation, pwede pa rin yun para sa lahat ng mga pamilyang Pilipino na nangangailangan o may pinagdaraanan na krisis. Medical man yan o burial. Hindi yan namimili kung mahirap ka, near poor ka. Basta ikaw ay Pilipino, may pangangailangan ka, hindi mo mabayaran, dali mo lang sa opisina ng DSWD. Pangalawa, yung walang gutong food stamps natin, tuloy-tuloy pa rin yun. Yun yung para sa 750,000 na food poor kung tawagin. Ito yung mga pamilyang gutom. Yung hindi talaga sapat ang kinikita para makapaglagay ng pagkain sa kanilang hapag. So yan naman yung tuloy-tuloy. Ibig sabihin, habang itong targeted program natin ay tumatakbo during the energy emergency na magagawa ka sa December itong programa, yung iba nating programa tuloy-tuloy katulad ng 4Ps, AIX, yung sustainable livelihood natin, walang gutom program. Sec, alam po natin patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at hindi pa rin nga tiyak kung hanggang kailan ito magtatagal. Kung magpapatuloy po ang sitwasyong ito, handa po ba tayo ang ating pamahalaan ng DSWD sa posibilidad nga ng panibagong rounds ng ayuda? Though, itong particular na programa na ito, 6 na buwan din ang itatagal. Yes, kasi nga na-foresee na ng ating Pangulo. Kaya umabot to hanggang December, na-foresee na natin na very volatile or mayat-mayat bago yung ihip ng hangin sa gitnang silangan. That's why nung ginawa tong disenyo na to, tinignan na natin sino ba yung mga vulnerable. Kaya ganyan yung pagkaka-design niya, may 3 pangkat. At hindi siya yung ngayon lang tapos na, kundi aabot to ng December. So this should insulate them from any more inflation. Kasi ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa PIDS, yung Philippine Institute of Development Studies, ang maaring nawawala sa 20%, bottom 20%, yung 20% na pinakamahirap na mga mamayan natin, tumatakbo mula 700 pesos hanggang 1,200 pesos. Ibig sabihin, yan yung nawawala sa kanila sa pagtaas ng inflation. Hindi nawawala yung kinikita, kundi nababawasan yung halaga ng kanilang kinikita. So, mga 700 to 1,200 depende sa estado mo. So, kung 2,000 pesos, may buffer na yon. Kaya nga, itong design na to, tinanong ako, saan ba nanggaling yung 2,000 na yan? Nandun sa estima,
para masigurado natin na kung may pagtaas pa, protektado pa rin sila, may allowance pa rin tayo. Hindi nyo rin po siguro maiaalisek doon sa ibang magre-react, mga middle class. Sana all. Hindi lang naman sila ang naaapektuhan palagi, yung mahihirap. Lahat po pagdating dito. May nakikita ba kayong solusyon? O paano? Or baka may napag-uusapan sa gabinete, paano pa nga ba natin matutulungan? Hindi lamang palagi yung mahihirap or halos mahirap na, but Cheryl, yung mga middle class. Cheryl, dito sa design na to, kasama na ang lower middle class. Yung tinutukoy na SSS at saka yung near poor, hindi na yan mahirap. Kaya nga nakaangat na sila sa poverty line. Nandun na sila sa middle class pero bottom middle class. So tayo, ibig sabihin, pinalawig na natin to. Kaya hindi nyo napansin yung design. Biglang marami nagtatanong, bakit one time lang dun sa 4-piece? Kasi nga, may natatanggap naman silang iba. Pero bakit may iba-ibang pangkat? Kasi hinanap na rin natin yung tinatawag na near poor. Ito yung nakaungos na, pero kumikita na, nagbabayad ng buwis, pero kulang lang sa ganitong mga pagkakataon at ganitong panahon. Pero syempre, tayo nakatutok pa rin tayo. Sana wag naman lumalapa yung sitwasyon sa gitnang silangan. I'm sure our President and the Uplift Committee will evaluate the performance of this design. But for now, tinarget natin yung mga pinaka-vulnerable. Malawak na ang 7.5 million households. Cheryl. So, kasama na dyan yung lower middle class. So, nag-roll out na po ito. Kumusta so far, yung initial roll out? Well, Cheryl, una, yung sa 4-piece, mabilis yun. Na-credit na, patuloy na kinikredit by Friday, tapos na tayo. Yung sa SSS, mangyayari na yan by tomorrow, Thursday and Friday, kikredit lang. And then yung manual payout natin dun sa pangkat number 2, kung saan validate natin kung totoong tao ba to, nandyan pa ba siya. Nang ongoing na yan simultaneously in all our 18 regions, to including BARM. At co-capture na rin natin doon yung FSP nila, kung tawagin, yung GCash nila, yung e-wallet nila, para sa susunod, tuloy-tuloy na yung, hindi na manual. Pero Cheryl, may natutuklasan kami. Napakarami doon sa pangkat number 2 na walang bank. Ibig sabihin, walang e-wallet or walang ATM or walang basic deposit account. Kung sumulat na nga ako sa BSP ngayon, sa Bangko Sentral, nagpapatulong ako kasi lumalabas, may natutuklasan kami. Marami sa ating near poor at poor na hindi kasama sa 4-piece are unbanked. Ibig sabihin, walang kahit na anong bangko. So, ngayon lang papatulong kami, tulungan kami na magbukas ng mga basic deposit accounts sa kanila, then that's good financial management for their family. So, ibig sabihin, Cheryl, baka sabihin ng mga tao, kaya walang bangko yan dahil wala namang savings. Pero siyempre, yung disiplina pa rin na makapagbukas ng bank account, that's a basic right of every Filipino. Yun yung nakikita naming challenge ngayon. Nandun na kami, hinihingi namin, may GCash ka ba? Wala. May Maya ka ba? Wala. Meron ka bang ATM? Wala. Puro cash basis sila. So, ngayon, we're trying to teach them na halika na, magbukas na tayo. Nandun yung mga partners namin, Land Bank, GCash, kasama namin sa site para magbukas na tayo ng bank account doon na mismo. At the same time, siguro, Sec, yung education, no? Yung hindi lang basta tinulungan natin silang magbukas ng e-wallet nila or bangko, pero yung kahalagahan na mayroon ito at ano yung pakinabang na mayroon ganitong... And yung huwag sila ma-scam. At huwag sila ma-scam. Kasi yung digital responsibility, kasi yan, marami sa kanila napansin namin, takot na takot sa mga e-wallet kasi takot sila ma-scam. So, ang partner namin dito, yung GCash at saka Land Bank, meron silang financial literacy at digital financial literacy na nagaganap. So pagbukas, tulad ng sinabi mo, tuturuan sila ano ba yung value nito at paano maprotektahan yung sarili mo na huwag ka naman ma-scam, huwag ka mag-click kung, di ba, yung mga uso ngayon, yung pag-click mo, akala mo DSWD, yung pala, hindi naman pala kami. Di ba? Marami dyan ngayon na mga masasamang loob. So we're also protecting them while migrating them to new platforms. Meron po mga nagsasabi, hindi po rin natin may aalis, sasabihin nila, mati na lang bigyan ng isang kabang bigas para siguradong nandyan na. Kasi yung iba gagamitin, nabibigyan ng cash. Pero naintindihan ko po yung punto nyo na yung purchasing power din. Mahalaga na may perang napapaikot Pero hindi rin may alis daw na meron dito 2,000 nga, imbis na ipantulong, pinansusugal pa. Well, ako, Cheryl, mo,
marami kasi, bawat pamilya kasi iba-iba yung pangangailangan. Imagine mo, meron kaming mga nata-target ngayon na pang maintenance nila. Yes. That we really have to empower the Filipino family to decide for themselves. Masarap talagang isubo na lang sa kanila na pagkain lang. Pero may iba doon gagamitin pang bayad ng matrikula. Di ba? Pero ako, Sheryl, nananalig pa rin ako na hindi dapat natin kino-curtail yung karapatan ng bawat pamilya mag-decide para sa kanilang mga sarili kung hindi i-educate natin. Kami yan dyan, papasok kami sa responsibility ng mag-asawa o ng pamilya to do the budgeting, financial literacy. It's very important to empower them but to put also the proper capacity na maunawaan nila na huwag gumastos sa maling mga bagay. Financial literacy talaga, no? Isa sa pwedeng idikit ng sa mga programa po ng pamahalaan. Alam mo, sa 4Ps natin, Sheryl, sa 4Ps natin at sa Walang Gutom program natin, basic yan, hindi nila makukuha yung kanilang mga condition, yung mga cash grant nila pag hindi sila uma-attend ng mga seminar or yung tinatawag naming family development session. Tinuturuan namin sila doon na maging responsable sa finances ng kanilang mga pamilya. Panghuli na lamang din po, Sec, ano po ang mensahe ninyo sa milyon-milyong Pilipinong umaasa nga sa programang ito at ano po ang pinakamahalagang paalala nyo para sa mga naghihintay ng ayuda? Sa tamang informasyon, tamang tulong ang inyong makukuha mula sa departamento. I-like at i-follow nyo lamang ang official Facebook account at social media accounts ng DSWD. Naglipana, nagkalat ang mali-maling informasyon online at napakaraming masasamang loob na nagpapanggap na DSWD sila. Para malaman nyo ang detalye tungkol sa uplift assistance, pati na rin para hindi kayo mabiktima ng maling informasyon, i-like at i-follow nyo ang official Facebook account ng DSWD kasi tamang tulong ang makukuha nyo sa tamang informasyon. Again, marami pong salamat sa inyong oras, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Susunod, Chinese Embassy sinisi ang mga Philippine Navy na nagsimula umano ng gulo sa Ayungin Shoal. At Office of the Ombudsman ibinunyag na ilang ulit nang nagtangkang umalis ng bansa si former House Speaker Martin Romualdez. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pinaratangan ng Chinese Embassy ang mga sundalong Pilipino na nag-umpisa umano ng gulo sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, nagpapatrolya ang Chinese Coast Guard nang lapitan umano ng mga rubber boat ng Philippine Navy. Binangga pa umano ang kanilang patrol boat. Git ng embahada, ang mga Pilipino raw ang unang umatake gamit ang kanilang mga sagwan at mahabang patpat. Sa video na naunang inilabas ng Armed Forces of the Philippines, makikita ang mas malaking bangka ng mga Chinese na tila kinakaladkad ang inflatable boat ng Philippine Navy. Pinukpok ng baton ng mga Chinese ang mga sundalong Pinoy. Kaya lumaban ang mga Pinoy gamit ang kanilang sagwan. Isa sa ating sundalo ang sugatan sa ulo dahil dito. Ayon sa AFP, kalmadong nilapitan ng kanilang rubber boats ang inflatable boat ng CCG na iligal na lumapit sa BRP Sierra Madre. Pero naging agresibo raw ang CCG at nasira pa ang Navy rubber boat. Tiniyak ng DFA ang diplomatic action kasunod ng insidente. Kasabay nito, naghain na rin ng diplomatic protest ng DFA sa video ng Chinese-controlled media na China Daily na inilarawan ng mga Pilipino na unggoy. Kinundi na rin ito ng palasyo at hiniling na burahin ang racist at offensive na AI video. Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila yung unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Sa
Sa ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, pinayagan na ng impeachment court na ipasabina ang tax at bank records ng Vice Presidente. Nagkasagutan naman ang ilang mga senador o senator judge sa pagtalakay sa mga usapin na walang kinalaman sa impeachment trial. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Ito ang desisyon ng impeachment court sa hiling ng prosekusyon na ipasabina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Gagamitin ito sa Article 2 ng impeachment complaint tungkol sa umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ang batayana, ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, ay ang bank secrecy law kung saan nakasaad na exception sa pagiging confidential ng bank deposits ang impeachment cases. Pero giit niya, hindi maaaring gamiting batayan ang mga dokumento para magdagdag ng impeachable offense laban sa bise. Bago yan, nagkasagutan muna ang ilang senator judges sa gitna ng impeachment trial. Nagmanifest si Senator Judge Robin Padilla para pasinungalingan ang umano'y hindi pagpansin sa ombudsman kaugnay ng reklamong obstruction of justice laban sa kanya patungkol sa pagtulong kay Senator Bato de la Rosa na makatakas umano noong May 14. Giit ni Padilla, naghain na siya ng counter affidavit. Pero si Senator Judge Erwin Tulfo pumalaga. Bakit daw tinatalakay sa impeachment trial ang ibang issue? Nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Giit naman ng kaalyado ni Padilla na si Senator Judge Alan Peter Cayetano, mahalaga ang pahayag ni Padilla para ipakita ang integridad ng impeachment court. May buwelta pa siya sa mga kadebate na hindi naman abogado. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Ang pahayag na ito ni Cayetano, pinalagan ni Senator Judge Tito Soto. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita. Malasawa na paputok, ganyan daw ang aabangan sa Day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan haharap si NBI Director Melvin Matibag bilang witness. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano ang mahalagang testimonya ba na inaasahan mula kay NBI Director Matibag? Cheryl, ayon sa prosekusyon, pasabog daw ang magiging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag ang huling ipapatawag na prosekusyon na witness para sa article of impeachment na pagtataksil sa taong bayan dahil sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa ikawalong araw ng impeachment trial, inaasahang magsasalita si Matibag patungkol pa rin sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y bantang binitiwan ng bise noong taong 2024. Mapagtatagpi-tagpi nito ang mga naunang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Calilong na nakatutok sa pagpapatotoo ng isinagawang online press briefing kung saan binitawan ng bise ang banta. Pati ang testimonya ni Regional Director Jeremy Lotoc patungkol sa investigasyon ng NBI Cybercrime Division. Binawi na ng prosekusyon ang iba pang mga testigo kaugnay nito dahil magiging paulit-ulit lang daw ang kanilang testimonya. Dagdag pa ng prosekusyon, lalo mapagtitibay ng testimonya ni Matibag ang reklamo laban kay Duterte. Pero
mula noong May 11, 2026 kung kailan inihain ng NBI ang arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa, ngayon na lang ulit mapupunta ng Senado si Matibag. Nitong lumipas na linggo, inakusahan ni na Senator Pia Cayetano na nananakot daw si Matibag dahil sa pag-anunsyo nitong iimbestigahan muli ng NBI ang 2019 SEA Games na pinangunahan ng kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya naman sa muling pagkikita mamaya ni na Cayetano at Matibag, isa rin sa mga inaabangan ay ang posibleng manifestations o di kaya pagtatanong ng mga senator judge kay Matibag. Ayon kay impeachment court, spokesperson attorney Reggie Tonggol, kung mayroon man ay papakinggan ng korte ang anumang manifestation ng mga senador, pero sinisiguro nilang titignang mabuti kung ito ay dapat pag-usapan ng malaliman sa korte o di kaya sa regular na sesyon ng Senado. Cheryl, samantala kaninang umaga naman ay isinagawa yung pagmamarka o pag-aayos ng marka ng defense panel sa iba pa nitong mga dokumento na gagamitin para sa paglilitis. Ang ayon naman kay impeachment clerk of court Renato Bantug, isinagawa ito upang mapalitan ng mga certified true copy ang ilang dokumento na naunang ipinresenta bilang mga hindi original o hindi certified na kopya sa pretrial. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes. Sa iba pang balita, matibay na raw ang kaso laban sa mga natukoy na suspect sa pamamaril sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilalang Mima Alicia. Malaki rin umano ang posibilidad na sindikato ang nag-utos sa pagpatay. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, may lead na rin ba ang mga pulis sa kinaroroonan ng mga suspect sa pamamaril? Cheryl, sa panayam nga natin sa Philippine National Police kanina, kaugnay nga ng panibagong updates dito sa kaso ng pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata, ay kanina kanilang sinabi na tukoy na nga itong dalawang suspect na sangkot sa pamamaril sa vlogger na si Alicia Lipata. Ngunit Cheryl, hindi nila isiniwalat ang detalye kaugnay ng kanilang whereabouts at pati na rin yung kanilang identity dahil kanila daw iniingatan na maglabas ng premature na mga information dahil nga ayaw nilang makompromiso yung kanilang ongoing na operasyon. Ngunit Cheryl, sa pagkakaalam natin ay sumasailalim na sa profiling ito nga dalawang suspect na natukoy at iyan nga sa isang impormasyon ay nagli-lead o dun sa posibilidad na mayroong sindikato na nasa likod nitong pagpatay o posibilidad na inupahan niya raw itong dalawang suspect ng isang sindikato. Ngunit Cheryl, ito ay kanila pang tinitignan at nakabase yan doon sa kanilang profiling at doon sa naging group affiliations ng mga suspect kaya nila nakuha itong klase ng impormasyon na ito. Ngunit sa ngayon Cheryl ay wala pa tayong impormasyon tungkol sa kanilang identity, whereabouts pati na rin doon sa iba pang impormasyon upang maiwasan na makompromiso yung operasyon ng Philippine National Police kaugnay nga ng pagkamatay ni Alicia Lipata. Cheryl. Kilalang anti-DDS at pro-BBBM ang vlogger na biktima. Nakikita bang may kaugnayan nito sa krimen? Yes, Cheryl, hindi naalis ng kapulisan ang posibilidad na meron nga daw kaugnayan itong trabaho na sa pagiging vlogger nitong ni Alicia Lipata at pati rin yung kanyang pagiging pro-BBM. Ngunit Cheryl, ito ay spekulasyon at hindi pa final conclusion. Kumbaga ito ay parte lamang ng kanilang investigasyon. Ngunit kung babalikan nga natin Cheryl, dahil nga lahat ng anggulo ng posibleng motibo sa likod ng pagpatay dito kay Lipata, ay naungkat din yung kanyang mga dating karelasyon na meron daw siyang isang history ng kinasuhan sa kanyang dating partner na isa rin sa tinitignang posibleng anggulo ng kaso. Sa ngayon, Cheryl, marami silang tinitignang posibleng motibo sa pagpatay at isa nga doon sa kanyang connection sa pagiging vlogger. Ngunit hindi lamang ito yung kanilang tinitignan dahil tinisiguro nga nila na lahat ng anggulo ng kaso ay kanilang sinusuri upang makakuha ng konklusyon sa kaugnayan dito sa posibleng motibo nga sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata. Cheryl. Sa ibang balita, may mga ulat na nakalabas na ng bansa yung wanted na negosyanteng si Atong Ang daw. May impormasyon na ba dito ang PNP? Cheryl, tama ka dyan. Lumabas nga ang balibalita na nakalabas na raw ng bansa ang wanted na negosyanteng itong si Atong Ang. At nang makapanayam nga natin si PNP Chief General Jose Melencio Nartates kanina, ayon sa kanya, ay bine-verify na daw ng Philippine National Police ang impormasyon na ito
Ngunit kung ibabase daw sa huling impormasyon na kanilang nakalap, yung latest movement daw ni Atong Ang ay within the Philippines, although medyo matagal na raw ito, ay hindi naman daw nawawala yung strong possibility na nasa loob pa rin ng bansa itong si Atong Ang. Ngunit Cheryl, bine-verify daw nila ang impormasyon na yan at aabangan natin kung ano ang magiging sagot nila dyan matapos yung kanilang verification kung nasa bansa pa nga ba itong ang negosyanteng si Atong Ang. Cheryl. Kumusta rin yung paghahanda ng PNP para sa seguridad sa SONA ng Pangulo sa Lunes? Yes, Cheryl. Sa naging panayam natin kahapon with PNP-PIO Colonel Allen Rico, ayon sa kanila kahapon, 90% na yung progress ng kanilang paghahanda. At sa panayam naman natin today with PNP Chief Melencio Nartates, ayon sa kanya nakalatag na yung kanilang operational and action plan na bilang paghahanda nga sa ikalimang SONA ng Pangulo at taon-taon daw nila itong ginagawa dahil kinilaring binabase doon sa naging preparasyon nila the past few years para ma-assess nila kung ano yung mga dapat baguhin, ano yung mga maganda nilang plano, parte ng plano upang mas maging maganda nga yung ilalatag nilang security measures for the SONA this coming July 27. Bukod dyan, Cheryl, ay nakipag-coordinate na rin daw sila sa iba't ibang stakeholders at kabilang ibang law enforcement agencies gaya ng AFP, LGU at sila ay nakikipagtulungan para daw kung kinakailangan ng dagdag na puwersa at sila din yung magbibigay ng impormasyon kung meron nga mga nakabinbin o meron mga banta sa araw ng SONA. Bukod dyan ay kanila ding sinabi na hindi lamang yung areas na kanilang babantayan, yung pinaka-focus, ngunit ang kanila talagang focus na mapanatili yung kaligtasan at kapayapaan ay yung mga personalidad na dalalo. Sabi pa ni PNP Chief Melencio Nartates, hindi lamang protesta, kundi may protesta man o wala, anti-government man or pro-government, lahat daw ay sisiguraduhin nila na ma-secure at maging maayos ang kanilang kaligtasan. Bukod dyan, Cheryl, kasama din daw sa kanilang consideration sa pagpaplano ay ito nga ongoing impeachment trial. At dahil dyan, bukod sa House of Representatives, kanila din daw babantayan ang Senado, Liwasang Bonifacio, US Embassy, at pati na rin ang Malacanang. Bukod dyan, nakalatag na rin ang kanilang plano para sa traffic management at sa Commonwealth. Handa na raw yung kanilang zipper zones, no rally zones, barriers, at yung kanilang ide-deploy na civil disturbance management personnel oras nga na magkaroon ng kilos protesta sa araw ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Samantala, nakatanggap ng impormasyon ang Office of the Ombudsman na paulit-ulit na umanong tinatangka ni former House Speaker Martin Romualdez na umalis ng bansa. This office has received credible intelligence reports that former Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Kasunod dito ng kumpirmasyon na sasampahan na ng reklamo ng Ombudsman sina Romualdez at former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico kaugnay ng flood control scandal. Paglilinaw ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, for preliminary investigation pa lamang ito sa ngayon para sa posibleng plunder at anti-money laundering. Pero sa ngayon, napakalinaw umano ng mga ebidensya. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. It is corroborated by an independent evidentiary trail from money exchange companies to bank transfers to shell companies, all using personalities tied to the former Speaker Martin Romualdez. The former security personnel of Mr. Zaldico record the first trace of money from Mr. Zaldico to the former Speaker. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Lieutenant General Antonio Nafarrete bilang incoming Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Si Nafarrete ang papalit sa maiiwang pwesto ni General Romeo Bronner Jr.
na magre-retiro na ngayong araw. Papalit naman kay Navarrete bilang Commanding General ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Gumiran. Maliban sa kanila, kinumpirma rin ng Malacanang ang appointment kay Albay Congressman Joey Salceda bilang Secretary ng Presidential Legislative Liaison Office ng Office of the President. Nag-iisip ka ba na magtayo ng negosyo? May kasabihan nga sa negosyo, ang pinakamahalaga sa negosyo aside from produkto, serbisyo, ay location, location, location. Gaano ba kahalaga ang location sa pagnenegosyo? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Singkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, aside from the business idea, puhunan, yung pagkatao mo, alam mo, napakahalaga talaga ng tinatawag natin na pwesto. Maraming negosyo kasi nagsasara dahil pangit lang talaga ang pwesto. Katulad ng isang chef na kakilala ko, maganda ang kanyang pagkain, di ba? Pero ang problema, yung kanyang parking, yung pwesto po niya, ay 3 parking space lang. Eh, syempre, yung mga karamihan na pumupunta sa mga mamahalin at may mataas na presyo, ay minsan hindi siya kumita. Kaya nga, una, bago ka talaga magtayo ng negosyo, tanungin mo yung sarili mo, malapit ba sa mataong lugar? Lalo na kung ikaw ay nasa retail or food business. Malapit ba to sa schools, sa church, hospitals, offices, transport terminal, o malls o palengke? Mas maraming tao, mas maraming foot traffic. Pangalawa, sino ba ang target market mo? Is it residential or commercial? Is it students or what we call as the BPO? Mas maganda talaga kung sino ang target mo, dapat nandun. Diba? Lalo na kung ikaw target mo residential area, dapat marami bang mga tao doon. Ang bagay sa mga residential area, convenience store, sari-sari store, laundry shop, water refilling station, pharmacy, salon. Kasi madalas siyang iniikutan at pinupuntahan. Pangatlo, bago ka mag-start, tignan mo na rin ng competition. Diba? Tanungin mo, ano ba talaga ang hindi pa nasa-serve doon sa market na yon? Siyempre, kung meron ng sari-sari store, huwag ka na magtayo kasi magiging kompetensya. Ano kaya ang pwede pang i-offer aside from sari-sari store? Pang-apat, napakahalaga po yung tinatawag na accessibility. Lalo na kung ang target market mo ay may mga sasakyan. Kailangan po na may parking area. Yun nga nalugi yung chef ng kaibigan ko. Bakit po? 3 lang ang kanyang parking area kaya na siya ay nalugi. Kaya nga bago papiliin ng customer ang lugar mo, ang negosyo mo, convenient ba? Always remember, you provide convenience. Alam mo, ang pinakamagandang lokasyon, hindi dahil sa kamahalan ng pwesto. Ito kung nasaan talaga ang target market mo. Kaya mga kapatid, bago ka mag-rent, bumili ng pwesto, mag-observe muna, mag-research muna at mag-compute. Bago mo siya bayaran. Tatandaan, ang tunay na yayaman ni negosyante hindi lang marunong magbenta, marunong din pumili ng tamang pwesto para siya ay kumita. Sana naliwalagan kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Kasabay ng big-time oil price hike ngayong araw, naglunsad muli ng protesta ang ilang transport groups. Magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard? Ay nagplastic sila ng 4 pesos. Ang mga driver ay nawawala na. Gerard? Ano ang update dyan? Ayon kay Modi Pioranda nga ay na presidente ng Piston, ay luging-lugi na ang mga tsuper at halos wala nang maiawi matapos ang maghapong pagbiyahe. Kung ipapatupad naman ang pisong dagdag singil sa pasahe ay kulang pa rin ito at hindi sasapat sa pagtataas ng langis at pati ng spare parts ng sasakyan. Ngayong araw ay ipinatupad na nga ang dagdag presyo sa langis. Ayon sa DOE ay utay-utay ang pagpapatupad ng karamihan sa mga oil companies kung saan nasa 8 pesos lang ang ipinatupad na taas presyo ngayon at tig-piso naman bukas at sa Huwebes. Ito ay para sa diesel at sa kerosene. Nagbabalak na magsagawa ng strike ang Piston pero hindi pa rin daw nila alam kung kailan ito igagawin. Mamaya ay nakatakdang i-anunsyo ng grupong Manibela ang sarili nilang plano na magwelga. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Kailangan nang putulin ang kaliwang kamay ng isang sanggol sa Parañaque.
Nabubulok na kasi ito dahil sa komplikasyon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Pieda Pascual. Delikado ang lagay ng isang sanggol sa Parañaque matapos makakain ng dumi sa sinapupunan. Nang isilang ang anak ni Maria at Adrian Cruz na si Baby Aiden noong May 10 sa isang public hospital, na-diagnose siya agad na may pneumonia at sepsis. Yan daw ay matapos siyang makakain ng dumi habang nasa sinapupunan. Sabi po nila baka stress daw po while delivering. Kasi po 6 a.m. pumutok na po yung panubigan ni Mami. Then ano po yun, mga 3 a.m. Then 6:21 a.m. pa po siya ng anak. Ang masaklap, hindi raw agad na-endorse ng mga nasa delivery room sa mga nurse ng Neonatal Intensive Care Unit o NICU na nakalunok ng dumi ang sanggol. Mga June 13 and 14, kinakailangan niya po salinan ng red blood cells kasi po low blood na raw po siya, kakatest po siguro ng dugo, ganun. Tuesday po, nag-start na po mag-itim yung mga dulo po ng daliri niya. Ang sabi po sa amin, possible daw po sa ugat niya po, bumigay or nagbara, ganun daw po. Ngayon, ang kaliwang kamay ni Baby Aiden, unti-unti nang nabubulok. Kailangan na itong putulin. June 20, inilipat na si Baby Aiden sa Philippine General Hospital. Hinahanda na siya para sa gagawing operasyon. Ang kanyang mga magulang, nananawagan ng tulong. Kung meron po mang pagkukulang o pagkakamali, sana po managot po sila. Na humingi po ng tulong para po sa gagawin sa kanya sa pagputol po ng kaliwang kamay niya. Pagdasal niyo po sana na maging safe po yung pagdaraanan ng anak namin. Nahihirapan siya araw-araw. Sobrang sakit po bilang ama. Makita yung ganyan yung anak mo. Sobrang nakakaawa po eh. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Pieda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, not your ordinary promo ang ginawa ng cast ng Someone Someday sa pangunguna ng Kath Reed. Hindi rin nawala ang Q&A kung saan napahugot pa si Catherine tungkol sa kanyang first love. Narito pong report. Napaulala. Honey, I'm home. Role-playing na jowa. At todo games with the fans na Asian superstar Catherine Bernardo at Nation's multimedia prince James Lee sa kanilang kakaibang promo para sa upcoming primetime series nila na Someone Someday. Tinawag nila itong Loveless Fest with hundreds of lucky fans. Present din ang co-stars at cast ng Someone Someday, gaya ni na Good Morning Kapatid host Dimples Romana at Maha Salvador para makisaya. Kasama rin sa cast si McCoy De Leon na aba, di nagpatalo, nag-practice mag-propose sa fan. Hindi rin nawala ang Q&A about love and first kung saan napatrowback si Catherine tungkol sa mga natutunan niya sa kanyang first love. I think all of our firsts are memorable. Whether it's first love, first heartbreak, first crush, first success, first failure, diba? Lagi yun yung naaalala natin. But I think the character development of a person happens every day. For me in general, ang dami ko natutunan sa love, but I think life is like our biggest classroom. Wow! Lalim ng hugot ni Kat. Gaya ng kanyang karakter as Billy na makikilala na sa Someone Someday sa Netflix at TV5 maging ang iba pang platform sa susunod na linggo. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.